Pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Sa first reading, narinig po natin, nagpakilala ang Diyos. God revealed Himself as a powerful and mighty God who loves us so much, who chose the King Cyrus to liberate the people from the slavery. Ginamit ng Diyos ang Haring Ciro upang palayain sa pagkakaalipin ang kanyang piniling bayan at upang mawakasan ang pang-aabuso ng gobyernong sa kanila'y nakakasakop. Ganyan kumilos ang Diyos. Gagamitin niya ang mabubuting tao upang maipamalas sa atin ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga sa atin. Sa ikalawang pagbasa, narinig po natin na nagpapasalamat si San Pablo sa mga taong namumuno sa simbahan sa Thessalonica dahil sa kanilang pagpupunyagi, kasipagan, at kababaang loob sa kanilang pagpapahayag ng mabuting balita. Sinabi niya, I thank my God every time I remember you. Kailangan natin ng mga taong magdadasal sa atin upang tayo ay patuloy na lumakas. At ito rin ang sinasabi sa atin sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo, narinig natin na naisiluin si Jesus ng mga taong taliwas sa kanyang sinasabi. Kaya naman, akala nila masisilo nila si Jesus. Bago pa man sila makarating sa kanya, alam na ni Jesus ang kanyang nasa isip ng kanyang mga lumalapit sa kanya. Kaya nga't ginamit ni Jesus ang paraan kung papaano sasabihin sa kanila na bilang tao may obligasyon tayo. Sa araw na ito ay World Mission Sunday. Ang bawat isa sa atin ay mayroong misyon na ginagampanan. Ano po yung misyon na yon? Sa mga bata, ang misyon ay mag-aral, maging masunurin, maging magalang at marespeto sa magulang kahit na minsan nakakainis at hindi natin gusto yung pinagagawa sa atin. Kailangan pa rin igalang ng mga magulang dahil sila ang ating salamin ng pag-aaruga at kabutihan. Sa mga magulang, misyon na palakihin ang mga anak, maging salamin at huwaran ng kabutihan, ipamalas ang pagmamahal. Sa iba, ang misyon, maghahanap buhay upang ang lahat ng umaasa ay makatulong upang maging matagumpay. Sa ilan naman, ang misyon, hindi mag-asawa upang higit nilang maigugol ang kanilang sarili sa paglilingkod sa kapwa at sa iba. Iba-iba ang misyon natin. Pero mayroong mga tinatawag sa espesyal na misyon ang pagpapalaganap ng mabuting balita ng literal. Sila yaong mga madre, mga pari, gayon din mga laiko na dumadako sa iba't ibang kapuluan at iba't ibang lugar sa daigdig upang dalhin ang mensahe ng mabuting balita, gayon din ang pag-ibig ng Diyos at bumuo ng mga komunidad upang makilala ang Diyos. Balikan natin ang ginamit na ehemplo ni Jesus kung paano tayo dapat maglingkod. Bawat isa sa atin mayroong responsibilidad. May responsibilidad tayo sa Estado, may responsibilidad tayo sa ating Panginoon, bagamat higit na mas malaki at mas malawak ang ating responsibilidad sa Diyos dahil Siya ang ating pinagmulan. Madalas kapag ang simbahan o ang mga simbahan, iba-ibang reliyon, nagsasalita tungkol sa politika o tungkol sa pamahalaan, ang laging ibinabalik
ay ang salitang nasaan ang separation of church and state. Give what belongs to Caesar and what belongs to God, to God. Kung babasahin natin ang Philippine Constitution, nakasaad doon sa parirala, separation of church and state. Anong nakalagay? Na ang bawat Pilipino, ang bawat mamamayan, ay malayang makapagpapahayag at makapagpapractice ng kanilang pananampalataya. Pangalawa, na hindi isusuppress ng Estado ang sino man sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya niya. Pangatlo, nang walang i-endorsong anumang reliyon ang Estado at hindi gagamitin ang pondo ng gobyerno sa anumang aktibidad ng partikular na reliyon. Wala pong nakalagay doon na huwag magsasalita ang mga pastor, mga imam, mga pare kung merong napapansin na hindi maganda sa gobyerno. Kasi sa totoo lang, wala naman po talagang separation of church and state. Bakit? Tayong mga nandito, pagdating sa Lunes, sa susunod na linggo, tayo rin ang pupunta sa mga presinto para bumoto. Paglabas po ninyo dito sa simbahan, hindi na iiwan ang kaluluwa natin dito. Dala-dala natin at ito ang hinaharap natin upang mabuhay araw-araw. At sa pagpasok natin dito, pagdatal natin sa simbahan, ang iniaalay natin ay ang sarili nating buhay na galing sa labas. Wala pong separado, kundi iisa dahil we belong to God. Ano ang sinasabing give to Caesar what belongs to Caesar? May obligasyon tayo sa gobyerno magbayad ng buwis. May obligasyon din po kayong malaman kung saan napupunta ang buwis ninyo. Wala po akong sinasabi kung ano, basta may karapatan kayong malaman kung saan napupunta ang inyong buwis. Hindi pwedeng sikreto yan. Kailangan sabihin kasi pinagpaguran yan ng bawat isa sa atin. Meron din tayong obligasyon sa ating Panginoon. Ialay ang ating sarili sa Kanya. Bakit? Kawangis tayo ng Diyos na naglalang sa atin. Father, sabi mo, kailangan ng panalangin. Kapag nagdasal ba kami, mawawala ang problema namin? Direkta ko pong sasabihin sa inyo, hindi po. Pero magiging magaan ang pagtahak sa landas kahit mayroong mga pagsubok at problema dahil alam nating kasama natin ang Diyos. Kaya tayo nagdadasal para palalimin ang ating ugnayan na kahit na tayo ay nahihirapan, kasama natin at damang-dama natin na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Sa mga sandali na nahihirapan tayo, higit pa tayong dapat lumapit sa Diyos. Sa sandaling nawawalan ka ng pag-asa, iniwan ka, naging broken-hearted ka, mapait ang iyong pakiramdam. Kanino ka lalapit? Sa Facebook, Father, ibabrowse ko kung meron na siyang iba. Masasaktan ka lang. Pumunta ka sa simbahan, magdasal ka. Ialay mo sa Diyos ang iyong mga kabigatan. Hilingin mo ang tulong ng mahal na Birheng Maria. At gagaan ang iyong pakiramdam. Kasi kapatid, kapag nagdadasal ka, alam mong may kasama ka. Subukan mong bumitiw sa Diyos. Malalaman mo sa bandang huli, ang Diyos pa rin pala ang makakatulong sa atin. Father, marami na akong dinadasal, hindi naman dumarating. Minsan, ibinibigay ng Diyos ang tugon sa ating dasal, hindi ayon sa ipinanalangin natin,
kundi ayon sa nakikita niyang kailangan natin. Uulitin ko, ibinibigay ng Diyos ang tugon, hindi ayon sa dasal natin, kundi ayon sa nakikita niyang kailangan natin. Dasal ka ng dasal, sana payagan ako ni Mama bukas, may outing kami. Alam ng Diyos, may mangyayaring sakuna. Hindi ka pinayagan ng magulang mo. Galit na galit ka ngayon, tas nalaman mo, may insidente palang hindi mangyayari. Sayang yung galit mo sa nanay mo, ginamit siya ng Diyos para iligtas ka. There is always wisdom when we follow and we become humble in the presence of God. Kaya mga anak na nandito, mga kabataan, kung hindi kayo pinapayagan ng magulang ninyo beyond 10 p.m., huwag matigas ang ulo. Para yan sa kapakanan ninyo. Mga anak, kung hindi kayo pinapayagan manood ng TV, tanggapin ninyo. Kapag kayo ay graduate at nagkatrabaho kayo, bumili kayo ng napakalaking TV, manood na lang kayo. Ngayong bata pa kayo, umaasa pa kayo sa magulang ninyo, sumunod. Mga magulang, huwag magsasawa sa pagpapaalala sa mga anak na tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Huwag tayong mahihiyang gumawa ng mabuti para maging salamin ng ating mga anak mula sa atin, dahil tayo ang imahe ng Diyos para sa kanila. Remember this, kung ano ang pagkakakilala ng mga anak sa kanilang mga magulang, ganyan din ang pagkakakilala nila sa Diyos. Kaya kung ikaw ay malupit na magulang, malupit din ang pagtingin nila sa Diyos. Subukan mo pag nagkumpisal yan, pagkatapos, sasabihin, napatawad na po ba ako ni Lord, Mama? Kasi baka naman kasi, nagsorry na yung bata, tapos na, sa tuwing magkakamali siya, ibinabalik mo sa kanya yung mga nagawa niyang pagkakamali nung nakaraan. Kaya tuloy akala niya walang kapatawaran. Ang mahal na Birheng Maria ng Peña, Francia, ay sumasa atin at dumalaw mula sa araw na ito hanggang sa katapusan ng linggong ito. Nagdadala siya ng biyaya ng pagmamahal. Tangan-tangan niya ang anak niyang si Jesus upang ibigay sa atin at ipakilala sa atin na nunca, sabi sa Espanyol, never, nunca nakalimot ang Diyos sa atin. Kaya pag-uwi po natin, paglabas po natin dito, wag po nating kakalimutan na hindi tayo iniwan ng Diyos at sinamahan niya tayo, lalo na sa mga mahihirap na sitwasyon ng ating buhay. Bakit nagdadasal si San Pablo sa perseverance ng mga taga Thessalonica? Kasi alam niyang hindi madali ang mabuhay at magpakabuti at magpahayag ng mabuting balita. Remember, my dear brothers and sisters, God will use the deepest pain and the greatest trial in this world to mold us into a better person. Kaya kapatid, kung meron kang pinagdadaanan, magsumikap kang makaahon. Hindi pa tapos ang buhay. Habang humihinga ka, meron tayong susuungin na pagsubok, pero kasama natin ang Diyos. Hindi ka po pababayaan ng Diyos. Huwag mawala ng pag-asa. Huwag mong sisihin ang sarili mo kung iniwan ka niya. Mas mabuti nga kung ngayon pa lang hindi pa kayo kasal, iniwan ka na. Kasi baka pag nag-asawa kayo at nagpakasal kayo, saka kanya iiwan. May dahilan sa bawat pagsubok. Father, hindi ako nakakapasa-pasa sa mga exam. Huwag kang mag-alala. Makakapasa ka rin. Magtiyaga ka lang. Father, hindi pa ako nakakakuha ng trabaho. Huwag kang mag-alala. Mas mabuti nga hindi ka pa nakakakuha ng trabaho kasi baka makakuha ka na ng trabaho, hindi ka na magsimba.
At least wala kang trabaho, nandito ka ngayon. May dahilan ng Diyos. Father, magsi-16 na ako, wala pa rin akong boyfriend. Huwag kang mag-alala. Kahit na 60 ka na at wala ka pang asawa, may dahilan ng Diyos. Malay mo, di ba? Ang mapapangasawa mo pala ni nambubugbog at nananakit. Mas mabuti pang single ka na lang kaysa lalabas ka ng bayan, dami mong pasa, violet yung mukha mo. May dahilan ang Diyos sa bawat pagsubok. Lumapit lamang sa Kanya at matuto tayong makinig. Lumapit sa Mahal na Birhen at hilingin natin na tulad niya, naway masamahan natin ang Panginoon sa lahat ng dako ng Kanyang buhay dahil hindi niya tayo pinabayaan. Amen.